Welcome back to our channel. Today's episode is a deep dive sa isang napakahalagang development para sa seguridad at kalakasan ng ating bayan. Isang major announcement mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang pagtatayo ng bagong naval bases sa Subic Bay at sa Mindanao. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Last year, sa isang congressional hearing, lumabas ang isang nakakabahalang katotohanan, hindi na raw kayang suportahan ng kasalukuyang Naval Operating Base Subic ang mga makabagong barko ng Philippine Navy. Ibig sabihin, kahit may bagong frigates o patrol ships na dumarating, kulang pa rin ang ating infrastructure. Yung mga personnel natin, umaasa sa mga lumang pasilidad na iniwan pa ng Korean shipbuilder noon. Hindi rin operational ang mga crane sa Kipito, kung saan nakadaong ang pinakamalalaking barko ng ating fleet. Kaya naman isang hakbang pasulong ang anunsyo ni President Marcos Jr. sa 127th anniversary ng Philippine Navy. Ayon sa kanya, ground will soon be broken sa bagong naval station Nabasan sa may bungad ng Subic Bay. This modernization is not just about acquiring equipment, it's about empowering the Navy with skills, knowledge, tools, and infrastructure to safeguard our nation's interests. Bagamat mas maliit ang Nabasan Wharf kumpara sa kasalukuyang berthing area sa Subic, may strategic advantage ito. Pwede kasing magsimula from scratch, magpatayo ng modern facilities na talagang para sa Navy, hindi yung pinilit lang gamitin ng civilian infrastructure. At higit sa lahat, nasa perfect location ito, malapit sa South China Sea. Historically, Subic Bay ang naging tahanan ng Spanish, American, at Japanese naval bases. Ngayon, ito pa rin ang isa sa pinakamahalagang port sa Pilipinas. Ang Subic Bay ay ginagamit hindi lang ng Philippine Navy, kundi pati ng ating mga international defense partners tulad ng US at France. In fact, may plano ang US na mag-activate ng malaking storage facility within 100 kilometers from Subic by 2026. Hindi lang sa Luzon ang aksyon. Sa Mindanao, particularly sa Misamis Oriental, sinabi ni Pangulong Marcos na itatayo rin ang Naval Support Base. Magiging tulay ito sa transition mula sa Cavite Naval Base, na ngayon ay may airfield at repair facilities, patungo sa mas strategic location. Why Mindanao? Dahil lumalaki ang kahalagahan ng Sulu Sea, isang critical maritime choke point na dinadaanan ng Chinese warships para makalusot sa pagitan ng first and second island chains. Pero hindi lang military ang impact ng mga bagong base na ito, malaki rin ang magiging epekto nito sa local economy at komunidad. Sa pagtatayo ng naval support base sa Mindanao, asahan na magkakaroon ng mas maraming trabaho para sa mga residente. Mula sa construction phase, logistics, hanggang sa support services tulad ng catering, maintenance, at transport, siguradong maraming oportunidad ang magbubukas. Bukod pa dyan, mas lalawak ang access ng Navy sa mga port facilities at coastal areas sa Timog. Alam naman natin na matagal nang hinahanap-hanapan ng permanenteng naval presence ang Southern Philippines, lalo na sa harap ng banta ng piracy, smuggling, at terorismo sa maritime borders ng Sulu at Celebes Sea. Isang full-time naval base ang malaking tulong para masigurong may mabilis na response ang gobyerno sa anumang maritime threat. At kung iisipin natin, ang presence ng bagong base ay hindi lang para sa depensa, kundi para rin sa humanitarian at disaster response. Sa harap ng mga sakuna tulad ng bagyo o lindol, pwedeng gamitin ang base bilang logistics hub para sa relief goods, medical aid, at rescue operations. Kaya hindi lang panlaban sa gyera, kundi panangga rin sa mga trahedya. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang mas malapit na integration sa mga allies. Sa mga joint exercises gaya ng balikatan, mas magiging efficient ang operations kung may permanent basing facilities sa Mindanao. Hindi na kailangang dumaan pa sa Luzon, mas mabilis ang mobilization, at mas epektibo ang coordination. At tandaan, ang infrastructure investment ay hindi overnight. Pero ang commitment ng administrasyon ngayon ay malinaw, palakasin hindi lang ang armas, kundi ang pundasyon ng ating defense network. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na kahulugan ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC.
Hindi lang ito tungkol sa pagtatayo ng mga bagong base, ito ay tungkol sa pagreorganisa ng buong defense strategy ng Pilipinas para maging angkop sa pagiging isang archipelagic nation. Ang dating centralized na setup, kung saan ang lahat ng major assets ay nasa Luzon, ay hindi na sustainable. Sa ilalim ng CADC, target ng Department of National Defense na magkaroon ng distributed basing strategy. Ibig sabihin, ikakalat ang mga major facilities sa iba't ibang critical locations sa Visayas at Mindanao, para hindi lang concentrated ang lakas sa isang lugar. Strategically, this gives us redundancy at resilience. Kapag may natural disaster o biglaang threat sa isang base, may backup location kaagad. Kung may mangyaring escalation sa West Philippine Sea, hindi lahat ng barko o aircraft ay kailangang manggaling pa ng Manila o Cavite, meron ng malalapit na staging points. Dagdag pa rito, integrated na rin ang air, sea, at ground components sa mga bagong facilities. Halimbawa, ang base sa Mindanao ay planong magkaroon ng adjacent radar systems at supply depots. Hindi lang ito military outpost, magiging force multiplier ito na magbibigay ng situational awareness at logistical support sa buong rehiyon. Isa pang dapat nating bantayan ay ang papel ng private sector. Sa mga bagong base, inaasahan na papasok ang mga local at foreign contractors para sa construction, maintenance, at supplies. Ang Public-Private Partnership, PPP, model ay makatutulong para mapabilis ang development ng hindi masyadong kumakain sa defense budget. At sa usaping international support, makikita na willing ang mga kaalyado ng Pilipinas na tumulong. Ang US, Japan, Australia, at even South Korea ay nagpapahiwatig ng interest na magbigay ng training, equipment, at technical assistance. Kung mapapagana ng maayos ang mga bagong bases, mas magiging seamless ang joint operations at mas lalalim pa ang interoperability. Kaya sa kabuuan, ang pagtatayo ng mga bagong naval bases ay hindi lang tungkol sa presence, ito ay simbolo ng pagbabago sa ating strategic thinking. Mula sa pagiging reactive, ngayon ay proactive na ang Pilipinas sa pagprotekta ng sarili nitong karagatan. Remember 2012, yung Scarborough Shoal standoff? Doon nagising ang gobyerno sa katotohanang kulang na kulang tayo sa depensa. Kaya sinimulan ng AFP Modernization Program. Pero syempre, hindi sapat ang bumili lang ng gamit, kailangan din ng infrastructure para alagaan, i-maintain, at i-deploy ang mga ito. Ngayon, sa dami ng bagong equipment tulad ng frigates, fast attack interdiction crafts, at soon, multi-role fighters at missile systems, hindi na pwedeng iasalang sa luma at overloaded na mga base. Kailangan ng forward-looking strategy. Yan ang layunin ng bagong naval basing project sa Subic at Mindanao, para fully capable ang Navy natin to defend the West Philippine Sea at ang southern backdoor ng bansa. Sa ilalim ng bagong strategic framework ng Marcos administration, ang tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept, ini-integrate na ang bases, logistics hubs, radar sites, at preposition defense systems para mas mabilis at epektibo ang response. Habang patuloy ang tensyon sa South China Sea, at ang pag-aangkin ng China sa ating teritoryo, kailangan mas maging handa ang ating hukbong dagat. At sa bagong mga naval bases na ito, hindi lang barko ang handa, kundi buong sistema ng depensa ng bayan. Anong masasabi ninyo sa bagong naval bases sa Subic at Mindanao? Magiging game changer kaya ito sa depensa ng Pilipinas? I-comment nyo na sa baba at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang military at defense content. Kita-kits ulit sa susunod.